Okay. So itong regression ay medyo mahaba ito ngayon mahaba itong computation nito. Kita naman sa slide ko, 29 slides na. So hindi natin matatapos to kasi isang oras lang tayo. 5 to 6 lang tayo. Isang oras lang. Pero yung mga natita nire-record ko para kompleto. Okay, so lesson 7, regression analysis. Medyo masalimuot na computation. And the topics to be covered. Ito lang yung ating dito, yung regression lang. Kasi itong programming hindi pa natin magagawa. Transportation, nagawa na natin ito. And the learning outcomes, yung ating target. Siguro dito yung predict the behavior of the dependent variable based on the behavior of a few or large number of independent variables. Set nating target dito. Okay, and i-define ko muna yung regression analysis. Saan siya ginagamit? Paano siya ginagamit sa inyong mga business? So ito isang statistical quantitative tool na pwede nyo gamitin to check, to examine the relation ng dalawang variables. You can predict one variable using the first variable. Paano naka-influence isang variable dun sa isa pang variable? So these two are the dependent and the independent variable. Independent variable will influence yung isang dependent variable. Example, dalawang variable, yung advertising expense tapos yung benta. Pag ikaw ba ay may gumastos sa advertising, ay magkakaroon ka ba ng benta? Di ba sa business, pag di ka nag-advertise, parang wala kang mabebenta So, nag-advertise tayo. Ang tanong dito, pag nag-advertise ka, magkano ang iyong kikitain? 'Di ba? Example, parang sa parang sa social media, kayo ay kaya meron kayong mga social media, tapos it can be a TikTok account or yung sa Facebook. Diba nakalagay doon, kung gusto mong makarami ng followers, makarami ka ng benta, may promo doon diba? May promo doon. You want to boost yung iyong account, gusto mong maraming viewers, gusto mong maraming bibili ng product mo or volume, gagastos ka, Yun yung pang-boost ng iyong account. So ang tanong doon, pag ikaw ay naggumastos ng 100 pesos for 3 days, ilan yung mga viewers na madadagdag sa'yo? Ilan yung mga magiging followers mo? Ayan, that is boosting. Now, sa business, ganun din. You want to know anong impact ng isang variable, yung advertising expense doon sa benta. Yung benta ang dependent variable. That is the idea ng regression analysis ba't tayo nag-analyze. Okay, so sample dito, you can measure the levels of satisfaction that attendees associate with a particular event and what variables influence those level of satisfaction. So ito naman ay panibagong sample ng ng dalawang variable. Yung topics example, tapos yung example attendees Kung gumastos ka ng magaling na speaker, dadami bang attendees mo? Ayan, ilan yung mga attend? Pag ikaw ay gumastos sa catering, marami ka bang attendees? Marami bang attend sa'yo? So yun, mga dalawang variables natin pinipredict. Palagi siyang dalawa. So there is another idea of
regression analysis. So regression, more on the definition, definition. Ito ay isang reliable method of identifying which variables have impact on a topic of interest. Ito yung pag ikaw ay ikaw ay example, you are a speaker, resource speaker, no? And you want to know ano yung magiging impact sa attendees. Pwede siyang yung food, yung galing ng speaker, yung venue. Pag maganda ba yung venue, ay dadami bang speaker mo? Or dadami bang yung mga attendees? So we want to predict which factor ang may pinakamalaking influence sa dami ng attendees or customer satisfaction. Yung food, yung venue, or yung speaker, no? Pag nalaman natin na isang variable ang may pinakamalaking impact sa number of attendees, yun ang ating gagastusan. So dalawa tong variables, no? The dependent variables, ito yung dependent variable, ito yung we are trying to predict or understand or influence. Yung independent variable naman, ito yung mga factors na may impact, may influence dun sa isang dependent variable. Pag dependent, ito yung nagde-depend, ito yung ating pinipredict. Sample natin kanina ang ating pinipredict ay dami ng attendees. So that is the dependent variable. Ang independent ay pwedeng yung dami yung galing ng speaker, yung ganda ng venue, tapos yung food preparation. So dependent versus independent variable. Parang personal, sa inyo personal. Pag tinaasan ba yung allowance ng isang estudyante, tataas ba yung kanyang grade? Ayan, ang magandang tanong yan. Di ba? O pag tinaas yung allowance mo, sisipagin ka mag-aral, o pag sinipag mag-aral, yung grade mo affected din. So ganun yung personal sample, no? Ng isang regression analysis. Okay. So ito yung sample ng dalawang variables, the x and the y. Makikita natin dito, no, yung kanilang relation ay talagang very close. Kumbaga, pag tinaasan yung isa ay tataas din. Pag binabaan yung isa ay bababa din. Kasi yung lines dito na nagawa, pag very close to each other yung mga variables, no? Ibig sabihin yan, they are closely related. You can predict, pag ganito yung situation, you can predict the other variable. Kasi nakikita natin dito sa plotting, they are closely related. Meron siyang direct relationship pag ganun, no? Between the dependent and independent variables. So, how do we know na may relation yung dalawang variables? Kasi pag nag-draw ka ng line sa gitna, para siyang straight line, you know? So the regression line represents the relationship between your independent and your dependent variable. If we can draw a straight line between the plotted distribution, it means the variables have linear or close relationship. Ibig sabihin yan, ipipredict pala na isang variable yung isa pang variable. Pero pag yan ay kalat-kalat, ibig sabihin yan, wala silang relation. But if they are closely, halos straight line, you know, ibig sabihin yan, they are closely related. So we can predict the other variable using the independent variable. Example, we can predict kung dadami yung ating mga attendees.
Okay, so sample, we can predict yung dami ng attendees sa isang seminar by just spending on the venue. Ganun kanyang ibig sabihin. Pag ginanda yung venue, ibig sabihin yan, dadami ang customer. O dadami yung attendees. Yan ang ibig sabihin ng regression analysis. Okay, so sample. Ito yung Bench Glorieta. Jefferson, the store manager of Bench Glorieta branch, wants to determine the effect of TV advertising to the branch sales per month. So, ibig sabihin dito no, yung branch ng Bench. Gusto nilang malaman kung magkano yung kanilang benta by just looking at the TV ads expenditure. Kung masok sila sa TV ads, they can predict kung magkano kanila magiging benta. Sales per month, January to December. Okay, so this year, example, today's 2026. The TV ad expenditure or ginastos ng company or ng business sa TV ad expenditure at yung kanilang benta per month ay determined. Eh di ba ano pala ngayon? Sige, ano lang to, 2025 na lang, 2025. Kasi hindi pa tapos yung 2026. So January 2025. Yung kanilang TV ads ay 8,000 pesos. Tapos yung kanilang benta ay 24,000. Okay? February, ang TV ads ay worth 5,000. Gumastos silang 5,000 tapos ang kanilang benta ay 25,000. March, ang TV ads expense 13,000, yung benta ay 28,000. Hanggang sa December ng 2025, ang TV ads ay 7,000 tapos ang benta ay 30,000 pesos respectively. So yun ang ating data. Okay? So pag yun ay ating ginamit or plotted, pag plotted siya, no? Tingnan natin kung may impact. So ang tanong dito, using the data. So using this data from January to December 2025, using this data, na kumpleto naman siya, no? Hanggang December. Ito yung requirement. Ito yung tanong. What is the monthly sales forecast if there is no TV ad expenditures? What is the sales forecast if the TV ad expenditure is 1,000? What is the sales forecast if for every 1,000 increase in TV ad expenditure up to 19,000 pesos? So, ang tinang dito, gusto nang malaman, magkano kayang benta natin pag wala tayong ginastos sa advertising? That is number 1. Then number 2, magkano kayang benta natin pag yung ating ginastos ay 1,000 pesos lang? That is number 2. Number 3, magkano kayang benta natin for every, kung tinataasan natin ng 1,000 yung ating advertising. Example, 1,000, pag ginawang masang 2,000, pag ginawang 3,000, pag ginawang 4,000, hanggang 19,000. No? So gusto mong malaman. So yun ang ating mga isosolve, yun ang ating tanong using this data. Using this data. O diba? So, ibig sabihin nito guys, no? Pag meron kang data sa iyong company na given yung gastos sa advertising at given yung benta last year, 2025, you can predict, matipredict mo for 2026 kung magkano ang mga benta mo. Yan ang tanong, no? Using 2025 data, isolve natin, no, for 2026. Kaya given the assumption na
Number 1, wala kang ginastos. Number 2, meron kang 1,000 na ginastos. So, yung ating susolve natin. So, let's go to the solution. So, I rolled out the solution step by step. Step number 1A. Write the data on a table using Microsoft Excel. Yan. Write the data on a table using Microsoft Excel. Letter X, that is your TV ads. And letter Y, that is your sales. So parang yung narrative dito, yan, no? Nilagay lang natin siya per column sa Microsoft Excel. January to December. Okay? Example, magkano sa January? 8,000 and 24,000. So, nilagay natin dito. 8,000 and 24,000 hanggang December. Sa December, 7,000 ang ads. Tapos, 30,000 yung benta. O, napakadali, di ba? So, required to guys, no? Sa Microsoft Excel nito gagawin. Kasi, hindi mahirap i-solve pag hindi sa Microsoft. Mahirap siyang, example, AutoSum, pag-add. So, Microsoft ang ating gagawin. Microsoft Excel. Ang napakadaling step number 1, di ba? Yan lang yun. Then, let's go to step number 1B. May 1A, so 1B ang kasunod eh. Step 1B. Plot your tabular data on a line graph. TV ads should be your x-axis while sales should be your y-axis. This is done to establish their linear relationship. So, ipaplatin nyo dito, di ba? Ito yung y-axis. Ito yung benta. Tapos yung advertising. So, i-plot nyo lang yan. So, sa Excel, di ba sa Excel, madaling gawin sa Excel yan, di ba? I-plot nyo lang kung meron silang linear relationship. So, nang plinat natin sila using Excel, line graph, no? Kita natin na straight line. Halos straight line sila. Ibig sabihin, hindi sila scattered, hindi sila magkakahiwa-hiwalay. They are almost close. So, ibig sabihin ng ganitong graph, meron silang linear relationship. Close ang kanilang relationship. Okay? So, that is step 1B. Alam ko naman na alam mong gamitin ang graph sa Microsoft Excel. So, let's go to step number 2. So, na-determine natin sa step 1B na meron silang linear relationship. So, ibig sabihin yan, pwede natin gamitin yung previous data to predict the data for 2026. So, next step, get the total of both the TV ads, the X, and sales, the Y. Total lang natin. Sabi ko, naka-Microsoft Excel yan eh. O, naka-AutoSum siya, 123 yung total ng TV ads. Tapos, 360 naman yung total ng sales or Y or benta. So far, so good, no? Galing. Napakadali. Step number 2. Then step number 3, get the total number of periods. O, mas madali ito kasi alamin lang natin ilan yung periods. So 12. Kasi 12 months kaya 12. January to December. 12 ang period. Then next one, step number 4. Get the mean of both the TV ads, X, and sales. So pag sinabi nating mean, yan yung average.
Divide the total by the number of periods. So for TV ads, ang total natin ay 126,000. Then divide that by 12. So ang mean or average ng TV ads ay 10,500. Ganon din sa benta or sales. 363,000 divided by the number of periods. So ang mean for the sales or Y is 30,250. So divide lang, di ba? O, napakadali pa rin, no? So far, so easy lahat. O, meron tayong mean, no? Number 4 is, we have the mean. Then number 5, A, get the difference between the TV ads per month and TV ads mean. Okay, so yung TV ads muna yung ating gagawin. Minus. So kung natin yung difference, ima-minus natin yung TV ads. Ito siya, di ba? Tapos yung kanyang mean. Anong mean? 10.5. So, ibig sabihin yan, guys, no? 8,000 minus 10.5. So dito, sa January, 8,000 minus 10.5. So anong sagot? Gagawa tayo ng pangatlong column dito. Yan. Yung formula nakalagay sa taas. X minus X min. 8,000 minus 10,500. Anong sagot? Negative 2,005. Ba't negative? Kasi mas maliit yung 8,000 kaysa 10,500. So negative. Pero sa Excel, madali na naka-formula yan sa Excel, di ba? Sample, B1 minus B17. Lalabas dito, naka-formula yan. Then copy-paste, di ba? Copy-paste lang yan Copy-paste sa formula hanggang sa ilalim. So pagdating to sa December, same formula, 7,000 minus 10,500. So negative 3,500 din. Automatic naka-parenthesis pag negative, di ba? So lahat minus yan, minus. Lahat na naka-light blue, minus natin sa mean. And that is step 5A. So far so good, so far so easy. Okay, so that is step 5A. Let's go to step 5B. O sabi ng step 5B, raise the difference between the mean. Ito yung difference, diba? Ito yung difference. Raise the difference to the second power. Yan. So, i-square lang natin yan. I-square lang natin yan 2,500. So, multiply 2,500 multiplied by 2,500. Yan ibig sabihin yan, no? So, negative 2,500 multiplied by negative 2,500, ang sagot natin ay positive 6,250. So, once again, ganun din yan. Excel din yung ating ginagamit. Huwag na maghirap ng kaka-multiply, no? Formula yung ating ginagamit dyan. 2,500 multiplied by 2,500, 6,250. So, lahat na guys ay positive. Kasi lahat ay pare-pareho ng sign. So, pag mayroon ka ng pag lahat ay na-multiply mo na, so meron kang ditong fourth column. No? That is
step 5B. Okay, so far ba may question? May tanong ba kayo so far? Madali lang naman, di ba? Itanong na ngayon pag may tanong kayo kasi mamaya mas mahaba na, di ba? Okay, step 5B. Step number 6. Step number 6, napakadali din. Sabi ni step number 6, get the summation. Get the summation nung isang column na yan. Right? So, add mo yan lahat. Again, that is Microsoft Excel naman. AutoSum. Then, meron kang summation na 143,000 pesos. That is step number 6. Okay? AutoSum. I-try mong isolve. Tama yan. 143 million yan. You know? Okay, step 6. Then, step number 7. Get the difference between the X and the X mean per month. Okay, so X mean natin 8,000. Meron ka ng 143. Yan. X mean. So, 2,500. Again, that is 2,500. Bali, ito yun eh. No? Ito lang siya. Nilipat lang natin. Okay, that is step number 7. Step number 8, get the difference between the Y and the Y mean per month. O ito naman, yung Y naman ang ating kukunin. Kanina sales ang ating kinuha, ngayon Y naman. So, ganun din. 24,000 minus the mean, 30,000 to 50. So, ang sagot ay 6,000 to 50 negative. So, nandito siya. Sa December, ganun din. Hanggang December yan. 30,000 minus 30,000 negative 250. So, ang sagot ay negative 250. Again, that is Microsoft Excel formula ang gagamitin natin. So, lagay dito yung difference. Okay, then step number 9, multiply na natin. O, di ba? Yung dalawang difference, yung 2,500, tapos ang 6,250, multiply mo lang yan hanggang December. So, again, that is Microsoft Excel formula. Pag multiply mo yan, that is 15,625,000. Pag multiply mo to, that is 875,000 pesos. Step number 9, no? Napakadali. Step number 10, get the summation. Yan. So, di ba, 15,625 hanggang 875. Pagdating dito, 15,625 hanggang 875. Kunin lang daw natin yung sum. Add lang natin yan, you know, summation. So, ang sum is 146,500,000 pesos. Step number 10. Okay, so again, that is Microsoft Excel formula. The number 24, step number 11, divide the summation by the summation. So, yung 146 kanina, yan. Tapos yung 143, divide mo lang. 146,500 divided by 143 million. Ang sagot ay 1.02. So, ayan siya, 1.02. No? You can try, no? Kung tama yung formula na yan. That is correct. 1.02. That is step number 11.
Then step number 12, get the difference between the Y mean and the product of X mean and 1.02. Okay? So Y, ilan yung Y natin? Mean 30,250 from previous answer. Minus 1.02. Ano yung 1.02? Yung nakuha natin dito. Pero 1.02, i-multiply mo muna yan ng 10,005. Ano yung 10,500? Yan yung mean ng ating TV advertising. Yung 30,000, yan yung mean ng ating sales. So 10 tapos 30,250. Yun ang ginamit natin dito, guys. No? 30,250 tapos 10,005. I-multiply ng 1.02. So pag na-multiply mo na yan, that is 10,710. Tapos i-minus mo 30,250. Ang sagot ay 19,540. So, para saan ang 19,540? Saan sa ginagamit? Patandaan nyo, 19,540 ha. 19,540. Okay? 19,540 plus 1.02. Multiplied by X. Ano yung X? X is the advertising expense. So, papalitan natin yung formula. Sabi natin, pag yung advertising ay 1,000, sa ating question, di ba? Pag yung X ay 2,000, pag yung X ay 3,000, pag yung X ay hanggang 19,000, magkano yung ating magiging benta? Ito yung tanong natin kanina, di ba? If you can recall. Okay? So, ilagay natin sa ating formula. Yan. O, ito na yung sagot natin. Di ba? Okay. Anong unang tanong natin kanina? Balikan natin. Ayan, no? Pag 0 ang ads, magkano ang benta? Pag 1,000 ang ads, magkano ang benta? Hanggang 19,000. Okay? Kaya nakalagay dito, guys. Pag 0 ang benta, pag 1,000 ang benta, pag 2,000 ang benta, hanggang 19,000. Ito advertising. Magkano daw magiging sales? So ito ang sagot. Pag 0 ang benta, pag 0 ang ads, pag wala kang advertising, ang benta mo 19,000. Pag 1,000 ang advertising, magkano ang benta mo? 20,560. Pag 19,000 ang advertising, magkano ang benta? 38,920. So paano kuha to? Ginamitan natin ang formula. Ayan. 19,540 plus 1.02 multiplied by X. Ilan ang X? Kunwari 0. So, 19,000. So, ilalagay lang natin dito yung X. Ano yung X? Yan yung advertising expense. Lahat naka-parenthesis, yan na advertising expense. At pinipredict daw natin yung ating magiging benta or sales forecast. So, using the formula, ang technique dito, guys, yung 1.02, di ba? Kaya tingnan natin yung 1.02 kanina. Okay? Para makuha ang 19,540. Kasi 19,540 tapos 1.02, those are very important sa ating formula. 19,540 tapos yung 1.02. Okay? So parang 1.02 ang pinakasusi to predict natin yung mga benta. So this one is important or useful sa ating mga negosyo, 'di ba? To predict yung mga dependent variables. So kahit anong variables pwede natin pasok dito. No? Dalawang variables. Gusto mo basta meron kang record from last year. So you can predict. Pwede rin record example. You want to predict yung pang August 2026. Hindi gamitin mo yung data ng July 2026. Kung magkano. So pwede sang year to year basis, pwede sang month to month ang iyong pipredict.
Pwede siyang week 1, week 2. You want to predict week 2? Gamitin dito ng week 1 to predict. So, ano mga pwedeng i-predict? Benta, performance. Pwede nga itong gamitin guys sa, sa pag-predict ng grade ng mga estudyante. Example, you want to predict, di ba? Yung grade. O, di gamitin mo yung previous record mo ng grade mo. So, that is regression analysis. No? So, that is the last slide. No? So, Dr. Cortez. Okay, question. O, siyempre nga wala kayong tanong pero naka-record naman to yung ating session. So, you can always go back. No? Pwede mo sang balik-balikan. Mahaba siya, di ba? You can notice mahaba siya. Pero, ano naman siya, procedural. Basta lang yung procedure, kahit mahaba siya. And anyway, Microsoft Excel man ginagamit natin, di ba? Sa formula. So, madali lang siya gawin. Okay, teka, nakapag-screenshot ba kanina? Check ko lang. Okay, bye everyone.